Kakapasok lamang ng balita mga kaibigan ng Mitsubishi brand ay opisyal lang inilabas ang kanilang bagong modelong SUV sa bansang Indonesia. Pangaragdagang 7-seater car na naman sa isa sa pinakamagandang Japanese brand automaker sa bansa, ang bagong Mitsubishi Destinator 2025 model. Magkano nga ba ang kabuuang presyo nito at kung ano nga ba ang kabuuang detalye at nilalaman nito? Ito na ba ang magiging bagong Montero Sport ngayon at kung kailan nga ba ito dadalhin sa Pilipinas? Yan ang iisa-isay natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Walang duda na isa sa mga pinagkakatiwalaang brand sa bansa ang Mitsubishi Motors. Ala nitong pinakamahusay na kalidad, practicality, magandang performance, efficiency at durability ng mga sasakyang inilalabas nito sa anumang bansa. Kaya naman ng ilan sa mga pinakamabentang modelo ng brand sa Pilipinas ay halos magkaubusan ng stock bawat dealer o branch nito. At kaya naman hindi na rin nakapagtataka na tuwing may inilalabas na bagong modelo ang Mitsubishi, kaya nitong bagong Destinator 2025 model ay agad itong inaabangan ng mga Pilipinong motorista. Taglay ng bawat unit ang halo-halong katangian ng utility, comfort at cutting-edge technology na tumutulong sa pangangailangan ng pamilya, negosyo at maging sa pang-araw-araw na biyahe. Kaya naman itong bagong Mitsubishi Destinator 2025 model ay inaasahan ng magiging isa sa top-selling models ng brand sa kategory ng 7-seater SUV. Taglay nito ang balanse ng estilo, performance, practicality na hinahanap ng maraming Pilipino, kaya't malaki ang posibilidad na makasama ito sa listahan ng mga pinakamabentang sasakyan sa bansa sa sandaling opisyal na itong ilunsad sa merkado ng Pilipinas. Ang bagong Mitsubishi Destinator ay may exterior style na modern, matikas at aggressive. May bagong upgrade ang dynamic shield design language ng Mitsubishi mula sa harapan. Kapansin-pansin ang matapang na grille nito, slim LED headlamps at mga sculpted body lines nito na nagbibigay ng commanding presence sa kalsada. Pagdating sa side portion, makikita ang malinis na profile na may floating roof design at mga bold character lines na nagpapalawak ng visual stance ng SUV. Bukod dito, naka-equip din ang bagong SUV na ito ng 18 o 20-inch alloy wheels depende sa variant. Kaya napaka-sporty rin ang presence nito. Sa likuran naman makikita ang wrap-round LED taillights, built-in roof spoiler at rear skid plate na nagpapalakas ng SUV character nito. Ay sukat ito na halos kasing laki lang din ng Mitsubishi Montero Sport, kaya tiyak na agaw pansin din ito sa marami pag nagkataon. May haba ito na 4.68 meters at lapad na 1.84 meters. Ang taas naman nito ay nasa 1.78 meters at may wheelbase size na 2.81 meters. Habang ang ground clearance nitong modelo ay napakataas mga kaibigan, bagay na bagay sa matutubig o mga bahaing lugar sa Pilipinas dahil umabot ito mula 214mm hanggang 244mm at mayroon lamang itong turnaround radius na 5.4 meter, kaya hindi ka mahihirapang magmaniobra o mag-U-turn kahit sa masisikip na kalsada. Itong bagong Destinator, sa exterior lahat ng mga ilaw nito ay naka full LED type na klase. Ang headlight, daytime running lights kasama na rin ang LED taillights nito. Automatic power adjustable ang side mirror at may turn signal light din kasama na additional sa visual sign at visibility. Isa pa sa highlight nitong bagong SUV ng brand ay ang pagkakaroon nito ng panoramic sunroof para sa mga top of the line variant nito. Nilagyan na rin ito ng makabagong features na rain sensing wipers. Ang rain sensing wipers mga kaibigan sa mga hindi nakakaalam ay isang automatic na windshield wiper system na kusang nagsoswipe ang mga wiper nito kapag nagkaroon ng tubig o natalsikan ng tubig ang windscreen nito kahit hindi mo na pindutin ang wiper switch button. Isa pa sa automatic features nitong modelo na talagang in-upgrade ng Japanese brand ay ang pagkakaroon nito ng automatic on and off na LED headlights na kung saan ang mga ilaw nito sa harapan ay kusa rin nagbubukas at namamatay depende sa liwanag ng kapaligiran o sa dilim ng kondisyon ng lugar. Kung sakaling mapapasok ka sa isang tunnel na napakadilim, automatic na lang liliwanag ang headlights nito kahit hindi mo pindutin. At meron din itong power tailgate na naka hands-free function din gaya ng top of the line variant ng Montero Sport. Itong bagong Mitsubishi Destinator mga kaibigan, sa interior ay may 7
7-seater layout. 2 seats sa harap, 3 naman sa second row at 2 pa sa third row seats. Kaya bagay na bagay talaga sa buong pamilya mga kaibigan. Marami rin itong USB ports na naka Type A and Type C sa loob. Bagay na magugustuhan ng marami lalo na kapag nagta-travel kasi may mga saksakan para sa charging system na ang mga gadget. Ang second row seats nito ay may tray table at may mga smartphone pocket pa nakasama. Nilagyan na rin ito ng upgraded na aircon system na naka dual zone automatic climate control na. At ang nagbibigay buhay sa loob nito ay ang 12.3-inch touchscreen SmartLink display audio system na may kasama pang wireless connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong wireless charging pad sa harap. Power adjustable din ang driver seats nito para papindot-pindot na lang din ang driver kung sakaling i-adjust ang upuan. Well, speaking sa driver side, nilagyan rin ng 8-inch digital instrument cluster tong bagong Mitsubishi Destinator para sa mas malawak na information at mga notification tungkol sa sasakyan at pagkakaroon ng mas convenient pa na gamit. Nakakilis entry na rin itong SUV na kung saan kahit makalimutan mong ilak, kusa na rin itong maglalak. May mga bagong safety and security features na rin ito na mas in-upgrade pa kumpara sa ilang mga modelo ng brand. Meron itong tinatawag na Mitsubishi Diamond Sense o Safety Sensing na ADAS suit na sinasabing kumpleto na mga kaibigan sa mga advanced na safety features. Gaya ng pagkakaroon nito ng forward collision mitigation, may adaptive cruise control system na rin itong modelo at kasama pa ang lane departure warning. May blind spot warning na rin at lane change assistance para sa maayos na pagmamaneho ay iwasan ang makasagi o makabangga at mas mapanatili ang kaligtasan. Sinamahan pa ito ng rear cross traffic alert na safety features na para naman sa pagpapaatras. Meron din itong automatic high beam at bagong safety sense suit na leading vehicle departure alert, 360-degree camera, emergency stop signal at isang automatic emergency call after crash. Ang mga bagong features na ito ay siguradong magpapasabik pa sayo sa paglabas ng modelong ito. Kasi dito pa lamang nilalagay ng brand mga kaibigan ang mga makabago at advanced na safety features. At syempre bukod sa mga bagong features na yan, meron pa rin naman itong mga standard na safety features gaya ng dual front airbags at may pangkaragdagang 4 pa na airbags sa likuran. Sinamahan na rin ito ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution. May brake assist na rin ito at pangkaragdagang suporta sa maayos na pagpipreno. Nilagyan rin itong bagong Mitsubishi Destinator ng Hill Start Assist, Vehicle Stability Control System at Traction Control na kung saan ay mapapakinabangan mo naman sa mga biglang off-road o biglang likong mga kalsada. Marami rin itong mga parking sensor sa front and rear. May kasama pang reverse camera, multi-view camera system para makita ang buong paligid at likuran ng sasakyan kung sakaling nagpapaatras ka, lalo na sa masisikip na parkingan. Well, gaano naman katibay itong bagong Destinator? Gumagamit ito ng unibody chassis na monocoque, isang integrated one-piece shell para sa rigidity at lightness, kung saan nagbibigay ito ng mas magaang sa timbang pero napakatibay na platform. Advantage nito sa modelo syempre, mas gaganda at lalakas ang performance nito dahil nga magaang itong modelo. Bukod pa riyan dahil sa gumagamit ito ng matibay na materyales ng mga bakal, magkakaroon man ng mga light collision o yung mga banggaan ay hindi masyadong mapupuruhan ang mga pasahero na kasakay o ang ilang mga gamit sa interior. Magamit din itong bagong Destinator ng makabagong Mitsubishi Rise na tinatawag o Reinforced Impact Safety Evolution, isang makabagong safety cell na nagbibigay ng mataas na torsional at bending rigidity na may high tension steel reinforcement sa door at side pillars at roof rails na rin. Nagbabawas ito ng deformation sa crash habang pinoprotektahan ang mga occupants sa interior nito. Well, pagdating sa mga suspensions, ito ay gumagamit sa front ng MacPherson strut setup na suspension at rear suspension naman na torsion beam axle configuration. Kaya kung balak mo itong lagyan ng mga all-terrain tires aftermarket ay bagay na bagay din talaga dito kasi pwede itong isabak sa mga off-road condition. Bibigay kasi ang magagandang suspensions nito ng magandang riding comfort at stability lalo na sa mas malulubak na kalsada. At ang braking system naman ito ay gumagamit ng parehong ventilated disc brakes sa front and rear para sa reliable stopping performance. Tumitimbang itong bagong Destinator ng 1,495 kg na inaalalayan ng solid chassis at suspension tanning
para sa kalidad ng ride at fuel efficiency nito. Pagdating naman sa makina, itong bagong Mitsubishi Destinator 2025 model ay pinapagana ng isang 1.5-liter turbocharged Atkinson cycle inline 4 na may dual overhead cam, 16-valve MIVEC at may water-cooled na intercooler. Itong bagong Destinator ay gumagamit ng bagong makina at tinatawag na 4B40 na wala pa sa ilang modelo ng brand. Ang displacement nito ay nasa 1,499 cubic centimeter at may compression ratio na 11.0:1. Ang maximum power output na nagagawa nito ay umaabot ng 160 horsepower at 5,000 RPM at maximum torque na 250 Nm sa kada 2,000 to 4,000 RPM na ikinabit sa isang transmission type na continuously variable transmission o CVT. Samantalang ang drive layout nito ay naka front wheel drive pa at wala pa itong 4x4 system. Bukod pa dyan, itong new Mitsubishi SUV ay may fuel tank capacity na 45 liters at umaabot daw ito sa layo na 700 km bago maubos o katumbas ito ng 15 to 16 km per liter na fuel consumption. Bagamat wala pang official na exact combined fuel economy figures, ang bagong features nito na Atkinson cycle turbo engine na pinahusay sa fuel injection na nagpapaganda ng fuel economy ay nagdi-deliver ng fuel consumption na nasa 16 km per liter. Pagdating naman sa top speed, ang power output nito na 160 horsepower at bigat na 1,495 kg ay posible raw itong makapagtala ng top speed na umabot sa 175 to 180 km per hour. Katulad ng ibang compact crossover na may katulad na horsepower at performance. Itong bagong Mitsubishi Destinator 2025 ay isang malakas na kakumpetensya ng ilang mga brand panigurado sa segment ng 7-seater SUV sa Pilipinas. Ito'y dahil sa matibay na kombinasyon ng maluwag at versatile na cabin space, makabagong technology, mga comprehensive safety suit at fuel-efficient turbo engine at kasama na ang Mitsubishi brand trust sa Pilipinas. Official lang ibinibenta ito sa bansang Indonesia na nagre-range sa estimated price nila doon na 385 million Indonesian rupee na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 1.6 million hanggang sa 1.8 million o mas mataas pa depende sa variant at features. At ayon sa report, may mga nakatakdang rollout sa Asian markets kabilang ang Vietnam at Pilipinas pagkatapos ng Indonesian launch kahit walang exact local date pa na lumalabas. Posibleng mag-abot ng ilang buwan mid-late ng 2025 o bago makaabot sa dealership ng Pilipinas sa susunod na taon. Kaya naman kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. I-update ko na lang kayo kung sakaling nasa Pilipinas na nga ang bagong modelong ito na Mitsubishi Destinator o dating tinatawag natin na Mitsubishi DST 2025 model. Para mas malinaw, ilalagay ko na rin ang dati pang mga video nito at upang mas magkaroon pa kayo ng malawak na impormasyon tungkol sa modelong ito. Isa sa mga mabentang sasakyan ng Mitsubishi brand sa Pilipinas ay ang kanilang 7-seater SUV gaya ng Montero Sport at Expander. Madalas itong pinipili ng maraming pamilyang Pilipino dahil sa maluwag na interior na swak para sa buong pamilya, matibay na performance sa iba't ibang klase ng kalsada at mga advanced safety features na nagbibigay ng kapanatagan sa bawat biyahe. Bukod dito, kilala rin ng Mitsubishi sa pagiging matipid sa gasolina, kaya naman napanatili nito ang budget ng mga gumagamit sa pang-araw-araw nilang paglalakbay. Ngunit sa paglabas ngayong taon ng pinakabagong 7-seater SUV ng brand sa iba't ibang bansa sa Asia, walang iba kundi ang Mitsubishi DST 2025 model ay naasahan na ring madadagdagan pa ang listahan ng mga SUV na magugustuhan ng maraming Pilipino. Itong bagong DST 2025 model ay ginawa para sa Asian market, kabilang ang Pilipinas dito, na kung saan isinasaalang-alang din ito ang mga kondisyon ng mga daanan sa bansa gaya ng malulubak, mapuputik at mga bahang kalsada, maging ang pabago-bagong klima na siguradong makakasabay ang bagong sasakyan na ito. Tungkol sa structure nito, ang DST ay nakabase sa unibody monocoque chassis na malamang ay hinango sa platform ng Mitsubishi X-Force.
Ang ganitong uri ng chassis ay kilala sa pagiging magaang nito ngunit matibay, kaya nakatutulong din ito sa mas magandang fuel efficiency at mas komportableng biyahe. Ilan sa mga highlight nitong bagong modelo ay ang modernong exterior design at mga makabagong features nito mula sa harap at likod. Agad mong mapapansin ang signature dynamic shield grille ng Mitsubishi na mas bago at moderno. Sinamahan ito ng mga T-shaped LED headlights na hindi lang stylish kundi nagbibigay din ng mas malinaw na visibility sa gabi o sa masamang panahon. Ang buong body nito na napaka-macho ay parang kahawig ng Mitsubishi Montero. May sculpted fenders at malalaking gulong kaya mas naging matatag at sporty ang itsura nito. Ang mas mataas na ground clearance din nito ay isa rin sa kapansin-pansin dito. Bagay na bagay ito sa kalsada ng Pilipinas lalo na sa mga malulubak na daanan o binabahang lugar. Isa sa mga magugustuhan mo sa bagong SUV ng Mitsubishi ay ang pagkakaroon nito ng mga advanced na driving mode features na magagamit sa iba't ibang uri ng kalsada gaya ng normal, tarmac, wet, gravel at mud mode driving features. Ang interior cabin nito ay kombinasyon ng comfort at modern touch. Nilagyan ng mga makabagong features na wala pa sa ilang mga previous model ng brand sa Pilipinas. Gaya ng pagkakaroon nito ng dual widescreen, ang full LCD gauge cluster na para sa driver at infotainment touchscreen sa gitna ng dashboard na para sa multimedia na pinagsama sa iisang panel para sa modern at streamline na itsura nito. Nilagyan rin itong DST ng touch control panel sa sentro para sa climate at iba pang features. Ang pinaka-highlight nitong sasakyan sa interior ay ang pagkakaroon nito ng malaking panoramic glass roof na umaabot hanggang sa third row seats. Ang second row seats nito ay may fold down tables at may sarili ring climate controls na nagbibigay ng personalized comfort. Habang ang third row seats ay kaya pang upuan ng hanggang sa 2 o 3 tao depende sa laki, ay may kabuuang seating capacity ito na 7 to 8 seater. At ayon sa ibang impormasyon mga kaibigan, ang bagong SUV ng Mitsubishi ay napupuno rin ng mga advanced at modern na safety and security features na wala pa rin sa ilang mga modelo ng brand. Gaya na lang ng pagkakaroon nito ng adaptive cruise control system, isang advanced na safety features na otomatikong kumokontrol sa bilis ng sasakyan habang pinapanatili ang ligtas na distansya nito mula sa sasakyan na nasa unahan. Ilagyan rin itong DST ng automatic high beam features na isang smart safety features ng sasakyan na otomatikong nagbubukas at namamatay ang ilaw ng iyong headlight depende sa sitwasyon ng daanan. Gumagamit ito ng camera o sensor para malaman kung kailangan palakasin o pahinain ang headlights nito. Kusa itong bumababa kapag may sasakyan nakasalubong at lumalakas kapag nakadaan sa mga madidilim na kondisyon. Nilagyan din ito ng forward collision mitigation na may kasamang automatic emergency braking na kung saan ang forward collision mitigation ay nagdidetect ng posibleng banggaan sa unahan gaya ng biglang paghinto ng sasakyan sa harap at mga biglang tumatawid o mga obstacle na nakaharang sa kalsada. Nagbibigay ito ng automatic braking para maiwasan ang banggaan o makabangga. Nilagyan pa ito ng advanced safety features na lead car departure notification o LCDN, isang driver assistant feature na nagbibigay ng babala kapag umandar na ang sasakyan na nasa unahan mo, lalo na sa mga traffic o stoplight. Sinamahan din ito ng blind spot warning at ng rear cross traffic alert, ay isang safety features naman na nagbababala sa driver kapag may mga sasakyang paparating mula sa kaliwa o kanan habang umaatras ka tulad ng sa parking lot o driveway. Bukod sa mga advanced na safety features na yan, hindi rin syempre mawawala sa modelong ito ang mga basic at particular na safety features na meron na sa mga naunang modelo. Ito ay pangkaragdagan na lang para mas maging ligtas pa ang biyahe. Kung pag-uusapan naman natin ang kabuuang detalye ng makina, itong bagong Mitsubishi DST ay gumagamit rin ng isang 4N15 na kagaya ng sa Montero Sport. Pero naka 2.2 liter lang ang displacement nito na may Mivec turbo diesel engine rin. Ito ang isang high performance na turbo diesel engine na ipinagmamalaki ng Mitsubishi brand na nagbibigay ng mahusay na fuel efficiency at power output sa sasakyan. Kaya naman ang estimated maximum output daw nito ay umaabot ng 190 horsepower at 3,500 RPM at maximum torque na 440 Nm sa kada 1,500 to 2,500 revolution per minute na talagang napakalakas at ideal para sa off-road at highway driving dahil sa mataas na torque sa mababang RPM at nagre-resulta rin ng mas matipid kumonsumo ng fuel. Gumagamit rin itong DST ng direct injection common rail system
para sa mas malinis at efficient na combustion na ipinari sa isang 8-speed automatic transmission na may smooth shift points para sa mas komportableng biyahe. Gumagamit rin itong DST ng 4-wheel drive train system na may Super Select 4-wheel drive 2 na kung saan ay pinapagana rin ito ang iba't ibang driving modes tulad ng gravel, mud, snow at tarmac para sa iba't ibang kondisyon ng kalsada na dadaanan. Kaya bagay na bagay talaga itong sasakyan sa mga off-road condition at sa mga trail adventure. Speaking sa bagay na yan, hindi rin naman magiging compatible itong DST kung hindi nilagyan ng matitibay na chassis frame at suspensions. Gumagamit ito ng reinforced ladder frame chassis na gawa sa matibay na high tensile steel na may special na reinforce para mas maging matibay at ligtas lalo na sa mga off-road condition. Ang front suspensions nito ay gumagamit ng double wishbone suspensions na ang setup ay nagbibigay ng mahusay na control sa harap ng gulong at komportableng ride at mahusay na handling lalo na sa mga rough terrains. At ang rear suspensions nito ay gumagamit naman ng multi-link suspensions na may kasamang coil spring na nagbibigay dito ng magandang balanse na ride comfort at stability. Kaya kahit puno ang pasahero o karga nito ay maayos pa rin ang performance nitong DST ng Mitsubishi mga kaibigan. Additional pa sa suspensions nito kung bakit naging maganda at matibay, nilagyan kasi ito ng mga shock absorber na may gas filled technology. Pinapabuti nito ang damping effect para sa smooth na pag-absorb ng lubak o uneven surface. Kasama na rin siyempre dito ang suspension travel na dito mo lamang makikita sa Mitsubishi DST. Malawak ang travel range ng suspensions nito para sa mas mahusay na off-road capability at mas komportableng biyahe sa kahit anong terrain. Kaya talagang sulit ang Mitsubishi DST kumpara sa mga previous model ng brand gaya ng Montero Sport, Expander at X-Force mga kaibigan. Kasama na dito ang Triton. Kaya kung magiging official ang launch nitong bagong DST, siguradong maraming bibili na enthusiast nito, alright. Ang DST ay concept model pa lamang ng Japanese brand na unti-unti nang pinapasilip sa iba't ibang bansa sa Asia. Pero kung pag-uusapan natin kung magkano ang magiging presyo nito, ay maglalaro sa estimated price mula sa 2.3 million hanggang sa 3.2 million pesos pag nasa Pilipinas na. Ang karamihan sa mga detalye at specs and features na nabanggit natin ay kalahati pa lamang sa mga modern specs and features ng Mitsubishi DCT. May mga informasyon din na sinasabi na magiging pangalawang hybrid vehicle din ito ng brand na sunod sa Mitsubishi Outlander. Hindi pa rin matutumbasan at mapapantayan ng ilang mga kasabayan ang isa sa pinakamabentang sasakyan na SUV car ng Mitsubishi sa Pilipinas. Ito ay mas compact na klase ngayon sa panibagong update nito. Dinagdagan ng mga bagay na wala sa modelong ito, ngunit na-retain pa rin ng dating itsura na may kaunting pagbabago. Kaya naman kung naghahanap ka ng bagong modelo sa taong ito, isa sa maire-recommend ko itong nasa video natin para at alamin natin kung ano ang mga bagay na advantage at disadvantage nito, kung bakit magpahanggang ngayon ay nananatili pa rin isa sa pinakamabentang sasakyan ng brand dito sa bansa, ang Mitsubishi Montero Sport. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po like, subscribe button, pati na notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Walang duda na isa sa mga pangunahing pinagpipiliang sasakyan ng mga mayayaman at mga nakakaangat na sa buhay ay itong Mitsubishi Montero Sport. Medyo namamahalan at nababaduyan ka sa disenyo ng ibang mga brand. Isa ito sa mas magandang pagpilian kung gusto mo rin ng mas compact, practical at mas affordable. Isa sa pinakamatinding kakompetensya ng Toyota Fortuner na SUV car sa Pilipinas ay itong Mitsubishi Montero Sport. Ang Montero Sport ay may bagong update na naman ngayon. Mabili at mas tinatangkilik dahil yan sa panalong mga bagay at katangian na meron sa modelong ito. Unang-una kung ikukumpara ang presyo nito sa lahat ng mga SUV car ng ibang mga Japanese brand dito sa bansa, ay hindi hamak na mas mura at hindi ganun kamahal itong Montero Sport. At dahil ang Mitsubishi ang isa sa mapagkakatiwalaang automaker brand sa bansa, ay naging pinakauna sa listahan ng pinagpipilian ngayon na SUV 7-seater, itong SUV ng Mitsubishi. Maporma, malaki, malakas, ngunit hindi ganun kamahal. At tamang-tama sa buong pamilya na kung saan hindi ka bibitinin sa lahat ng iyong lakad. Mapa-long ride, city ride, off-road adventure ride, o kahit sa mga outing. Yan ang ilan sa mga pinakamagandang paggamitan nitong sasakyan. Ngayon sa pinakabagong update nito, kitang-kita pa rin ang malakas na datingan nito.
Na-retain ang dating physical design ngunit mas naging robust ang itsura sa harapan. Dahil yan sa pinakabagong front grille radiator na may muscular stand na disenyo. Ito ay mas gumanda at mas naging kaakit-akit. Ang pinagsamang kulay ng gray at glossy black color ang nagbibigay ngayon ng magandang appearance nitong modelo. Kasama sa mga pinapanatiling disenyo nito ay ang mga naglalakihang clearance light at daytime running light nito. Ngunit mas pinapikit naman ng husto ang headlight. Itong nasa video natin ngayon ay ang GLS variant 2-wheel drive automatic transmission na glossy black color. 4 ang inilabas na klase nito sa Pilipinas at pangatlo ito sa pinakamataas na variant. Kaya naman ang estimated price nito ay nagre-range sa 1,700,000 pesos. Ang presyo na yan ay sulit na rin kung tutuusin dahil napakarami na nitong mga modernong kagamitan. Gaya ng pagkakaroon nito ng cruise control system, maraming mga connectivities at marami ding mga safety features. Nilagyan din ito ng 360-degree camera at naka-leather cover na rin ang seats. Ang lahat ng mga ilaw nito sa harapan, karamihan ay naka-LED type na, maliban sa mga turn signal light indicator. Kaya mas reliable ang visibility lalo na sa madidilim na kondisyon. Hindi lang yan, itong Montero Sport kapag bumili ka nito mga kaibigan, ay para ka na ring nakabili ng isang Fortuner o di naman kaya ng Ford Everest. Kasi kung titingnang mabuti, ay halos pare-pareho lang naman ang laki, sukat at hugis at mga nilalaman. Medyo tiwala ka pa sa quality at reliability, yun nga lang medyo magastos ang maintenance nitong automatic. Pero mas makakamura ka naman sa manual nito. Diesel ang makina nito at may katipiran kumonsumo. Di ka rin talo sa mga nauusong features kasi karamihan sa mga hinahanap mo ay narito na. Gaya na lamang ng malawak na interior cabin space na may 7 hanggang sa 8 upuan. May extra space na rear compartment at napaka-accessible. Nilagyan din ito ng koneksyon mula sa harap at likod gaya ng mga USB port charging system. May kasamang accessories power socket at saksakan pa ng appliances. Kasama sa mga bagong update nitong Mitsubishi Montero Sport ay ang bagong disenyo ng mugs. May sukat na 265/60R18 na mga gulong na naka-tubeless at alloy wheels. Ang mga suspensions din nito ay pang heavy duty na mayroong mga coil spring, shock absorber na double wishbone at may kasamang stabilizer sa front. Habang sa likuran ay sinusuportahan din ng matitibay na klase ng multi-link lateral rod suspension at may kasama ring shock absorber, coil spring at stabilizer. Kargaan mo man na mabibigat o maidaan sa malulubak, ang pinagsamang kalidad at compact ng harapan at likurang suspensions ay magbibigay sa Montero Sport ng magandang biyahe at matibay na pakikipagsapalaran. Kaya isa rin ito sa madalas napipiling gamiting sasakyan sa mga terrain. Ang gilid ng bagong Montero Sport ay walang masyadong arte. Walang wheel arch garnish kundi ang mahabang side step board lamang na makikita mo dito. Pero huwag kayong mag-alala dahil nabibilhan naman yan sa aftermarket. Mataas din ang ground clearance size nito na kung saan ay mas magnanavigate sa mga off-road condition at sa matutubig. Sa loob ng Montero Sport ay napupuno ng maraming gamit. 7 ang upuan na nakabalot sa leather na may kasamang mga bottle and cup holder. Adjustable at foldable pa ang mga seats nito, lalo na yung sa third row seats kung kinakailangan paluwagin para sa malalaking karga. Kulay itim ang mga sidings na hinaluan ng kaunting silver color garnish at kulay puti na headlining. Ang mga automatic switch gaya ng power window at ilang mga control ay nakakalat din sa loob nito para mas komportabling magamit ng mga pasahero. Meron itong automatic climate control system, isang heater at center console at center armrest. Sa gitna ng bahagi ng dashboard panel, makikita naman ang 8-inch size display na infotainment system na naka-Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity, mga USB na may kasamang auxiliary input. May voice control at touchscreen ang monitor. Meron itong 6 na speaker para sa magandang audio. Ang instrument meter panel nito ay naka-analog at may combination pa ng digital panel sa gitna. Accessible sa mga switch function kaya ang driver kahit hindi ka matangkad ay kayang-kaya mo itong dalhin. Ang napapagana dito sa Montero Sport GLS variant natin ay ang 4 and 1.5 engine pa rin
na may 2.4 liters at naka-diesel na may kasamang 4-cylinder 16-valve dual overhead cam at may Mitsubishi Valve Timing Electronic Control o MIVEC. Ang MIVEC technology ay nagpapataas ng output at torque at tumutulong din sa turbocharge system na nagre-resulta sa mataas na capacity, mabilis na takbo at mas tumitipid ang konsumo, na ipinapadala patungo sa front-wheel drive train sa tulong ng 8-speed automatic transmission type nito. Kaya naman ang maximum output na nagagawa nito ay umaabot ng 179 horsepower at 430 Nm ng torque. Marahil napakababa nito kung ikukumpara sa nagagawang maximum output ng Toyota Fortuner. Pero wag ka, dahil itong Montero Sport ay sa huli talaga bumibirit. May top speed ito na umaabot ng 182 km/h at fuel consumption na 15 km per liter. Meron itong 68 liters na fuel tank capacity. At may ground clearance size ito na 235mm habang ang kabuuang haba nito ay umaabot ng 4,900mm. 5 ang pintuan na makikita mo dito kaya mas madali ang access ng pagpasok at paglabas. Ang mga brake nito ay pare-pareho ng naka-disc type na klase sa harap at likod. Gumagamit itong Montero Sport ng tilt and telescopic na steering column, power steering at rack and pinion sa manubela nito para gumanda at gumaang ang maneuver at hindi mabigat gamitin. At kung usapang safety and security features, itong Montero Sport GLS Variant 2025 model ay nilagyan din ng maraming pangkaligtasan na features gaya ng speed sensing door lock. Magsasara ng kusa ang pintuan sa oras na tumatakbo na ito ng 20 km/h na bilis. Hindi delikado sa bata lalo na kung nakalimutan mong ilak ang pintuan dahil kusa naman itong magsasara at maglalak. Nilagyan din ito ng rear cross traffic alert, isang collision warning na nag-i-inform o nagpaparamdam sa driver kapag magpapaatras ng sasakyan at kung may mga paparating sa likuran na mga sasakyan na hindi nakikita ng driver. Meron pa itong blind spot monitoring system na gumagamit din ng radar, sensor o minsan ay camera na makikita sa ilalim ng bumper para maiwasan ang pagkasagi o pagkabangga ng mga kasabayan na sasakyan sa kalsada. Nilagyan din ito ng front and side impact beams na tanging magbibigay ng magandang proteksyon sa loob sa oras ng pagkabangga na kung saan mapipigilan nito ang matinding pinsala sa loob nitong sasakyan na nagreresulta para hindi malubhang masaktan o mapuruhan ang lahat ng mga nakasakay dito. At tulad ng nabanggit natin kanina, sinamahan ito ngayon ng 360 camera, isang around view monitor na nauuso ngayon para ma-monitor ang buong paligid nitong sasakyan kung ikaw ay nasa loob sa pamamagitan ng mga kamera na nakapalibot dito. Meron din itong hill start assist, mga parking sensor sa front and rear at may kasama pang crash sensor, traction control at vehicle stability control system. Hindi lang yan, marami rin itong mga lagayan ng gamit o mga bulsa na makikita sa loob nito. Bukod pa dyan, may mga kasama itong mga basic tools for emergency. At pagdating sa gulong, ang braking system nito ng mga naka-disc type ay nilagyan din ng additional safety features gaya ng anti-lock braking system o ABS. Kasama ang electronic brake force distribution o EBD at brake assist. Pagdating sa security features, ito ay mayroong power door lock at central locking para hindi mabuksan kaagad ang mga pintuan kahit nagamitan pa ng mga tools kapag nakalock na. Meron din itong engine immobilizer system na kung saan hindi mo basta-bastang mapapagana ang makina nito kapag wala kang sariling susi o transmitter key. Iwas din ito sa mga old style na paraan para mapagana ang sasakyan kahit walang susi gaya ng mga electrical procedure. Ay hindi rin uubra dito. Ganyan ito ka-secure, kaya kahit maiwan mo ito sa labas ng iyong bahay ay hindi ka talaga mangangamba. Nilagyan pa rin kasi ito ng anti-theft device system at anti-theft alarm na gumagana lang sa oras na puwersahin ang pagbukas ng pintuan o pagpapaandar nito. Lahat ng mga bagay na ating nabanggit, yung iba ay hindi pa nga natin nasabi dito pero sa presyo nito ay siguradong swak at sulit na talaga.
itong Mitsubishi Montero Sport 2025 model. Sa totoo lang, wala naman masyadong pinagbago sa external na appearance nito, kundi ang front grille design at bagong disenyo ng alloy wheels nito. Gaya ng ibang mga modelo, ito ay may built-in shark fin antenna, dalawang roof rail garnish sa itaas na abang para sa pagkakabitan ng roof rack tray. Ang bagong teardrop design tail lamp ng modelo ay mas naging bold at mas kitang-kita. Ang third row seats nito ay kayang magkarga ng hanggang sa 502 liters na capacity. Pero kung tutupiin mo ang second row at third row seats nito para lumawak ang rear compartment, ay kakayanin nito ng hanggang sa 1,500 liters na capacity. Well, isa yan sa pinakamaganda at komportable na ring gamit nitong modelo. Kasi kung ito man ay gagamitin mo sa mga camping, ay pwede kang maglatag ng malaking kama dito para makatulog kayo ng mahimbing. Ang bawat upuan nito ay may mga kasamang seatbelt para sa additional na safety ng mga pasahero nito. At nilagyan din ng driver and passenger airbags, isang multifunctional steering wheel at may bagong disenyo na may kasamang 3 spokes at nakabalot ng leather. Nilagyan ito ng remote control para sa entertainment, phone calls at driving information. Kaya mas maimamanage ng husto ng magdadrive nito itong Montero Sport 2025 model. Sa kasalukuyan ay may estimated price ito na 1,700,000 pesos o higit pa. Kaya naman kung plano mong bumili nito ngayong taon, pwede mo akong kontakin sa number na ilalagay ko.